Sa loob ng 21 taon, naging matatag raw ang relasyon ng mag-asawang Charlie at Rosalie Sagal. Sa hirap o ginhawa, magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang pamilya. Si Rosalie, tunay na naging ilaw ng tahanan. Taong 2017, nagsimula raw ang magulong sitwasyon dahil sa ilang mga tawag sa cellphone ni Rosalie. Nasa loob siya ng kwarto, minsan, pag ano ko ng pinto, may iba siya cellphone ginagamit, hindi yung sariling cellphone niya. Basta number lang. Ang mystery caller, naging sanhi raw ng pagtatalo ng mag-asawa. Sa kabila nito, patuloy raw na nakakatanggap ng mga tawag si Rosalie. Kaya naman si Charlie, mas inalalayan pa ang asawa. Pero ang di inaasahan ni Charlie, may mas mabigat pang pagsubok na paparating. Nito lamang 20 ng Hulyo 2019, si Rosalie bigla na lamang nawala na parang bula. Dahil dito, humingi na ng tulong sa mga otoridad si Charlie. Nagbakasakali rin siya na hanapin ang may bahay sa mga pagamutan. Pilit mang kinimkim, nooy, sumagi rin sa isipan ni Charlie ang posibilidad na may kaugnayan sa pagkawala ng asawa ang mga tawag na natatanggap nito sa kanyang cellphone. Nagpasya siyang harapin ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Hinanap niya ang hinihinalang caller na kinilala lamang niya sa pangalang Janjan. Nagbanta sa kanya na kukunin kita sa asawa mo at sisirain kita. Ayun ang sabi niya. Pinagkibit-balikit ko lang, gawa ng, yun nga, siyempre wala namang ginagawang ano sa amin. Bukod pa dito, batid rin ni Charlie na itong si Janjan ay kapitbahay ng kanyang misis nung ito'y nakatira pa sa barangay Pasolo, Valenzuela City. Ayon sa opisyal ng barangay, kilalang kilala raw niya sina Janjan at Rosalie na halos sabay na lumaki sa lugar. Nakita rin daw niya kung papaano naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Pero naputol nga raw ang ugnayan ng dalawa at parehong nagkaroon ng ibang katuwang sa buhay. Sa di naasahan, matapos ang mahabang panahon, nabalitaan niya ang madalas na pagpunta ni Rosalie sa kanilang lugar. Yun po ang ayon kay Janjan nung nakausap ko. Lagi sila nakikita. Tsaka nakikita dito sa kapitbahay. Pumupunta rito. Dagdag pa ni Carlito, sa muli nilang pagtatagpo ay may narinig siyang usap-usapan na naging malapit ulit si Janjan at Rosalie. Sa katunayan, may mga kapitbahay raw na mistulang testigo sa pagtatagpo ng dalawa. Isa sa kanila ang babaeng ito na nagpatago sa pangalang Jessie. Ayon kay Jessie, sa loob ng mahigit 1 taon, halos 2 beses kada linggo raw kung bumisita si Rosalie kina Janjan. Nung una, sa tuwing dumarating si Rosalie, napansin niya ang pagiging malapit ng dalawa. Pero dumating rin daw ang panahon na naging madalas ang pagtatalo ni Janjan at Rosalie. Buksan mo tong pinto! Nito lamang ang 20 ng Hulyo, muli raw niyang narinig ang pagtatalo ng dalawa. Ayon kay Jessie, matapos ang araw na iyon, hindi na niya muling nakita si Rosalie. Para kay Charlie, ang narinig niyang mga impormasyon ay mahalaga upang malutas ang misteryosong pagkawala ng asawa. Kaya nga, agad siyang nagpasama kay Mang Carlito sa tahanan ni na Janjan. Ang nakapagtataka pa, itong si Janjan bigla umanong pumasok sa isang drug rehabilitation center. Dahil sa mga kaduda-dudang sirkumstansya, nag-report na sila sa Valenzuela City Police. Pinangunahan ni Police Major Jose Romero Hizon ang investigasyon sa pagkawala ni Rosalie. May nakapagsabi nga na noong July 21, so may narinig silang may kumalampak doon na sa pagkakaakala nila na isang bagay na mabigat. Walang magiging kaso kung di makikita ang katawan ni Rosalie. Sa puntong ito, sinimulan ang paghanap kay Rosalie sa paligid ng tahanan ni Janjan kung saan malapit rin ang isang ilog. Nag-request tayo dito sa local government unit ng Valenzuela City ng mga rescue. So, nag-conduct tayo ng clearing operation sa area. Bumalik kami, nilinis namin, tapos binantayan ko yung paglilinis ng ilog.